Ayan naman, please follow and subscribe. Nag-subscribe na ba kayo sa ating Boldiak TV at sa ating Boldiakan sa Facebook? Meron tayong Maharlikan Travel and News, Maharlika Network. Follow nyo na rin ako sa Instagram, Maharlika Official, and syempre ang ating TikTok. Okay? TikTok Maharlika. Okay. Siyempre nag-emote-emote ang arindog ko today. Alright? Nag-emote-emote dahil kailangan natin ng dramatization 101 sa ating buhay. Medyo nangarag-ngarag ako sa mga eksena dahil, alam mo naman ako, nagsi-celebrate ng buhay everyday. And share natin sa Maharlika. Alright? Alright, sige, go. Bakit naka-blurred ako dyan? Bakit ganun? Alright, okay na? Okay na mga palangging-ging? Alright, Chen, how are you? Stretch muna tayo. Okay, go for gold. Okay. Go for the gold. Ano bang title natin? Asawa ni Inday Sara Romesbach. Huli na. Okay. Gorgor threat. Okay, let's talk about that. Ngayon, mga palangga, nag-file ng case ang asawa ni Inday Sara na si Attorney Man Scarpio laban sa mga yawa. Okay? Laban sa mga yawa. Doon sasagutin natin. Sasagutin natin yung mga pinagsasabi ng mga Jotang Genemes. So, nag-file sa laban, okay, ang asawa ni Inday Sara, nag-file ng criminal case laban sa mga kriminal. Okay? Alright. Nag-file sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa, according sa attorney, Man Scarpio ay alleged violation of Anti-Money Laundering Council Act, Bank Secrecy Laws, and the Data Privacy Act. Alright, so nag-file ng complaint, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Rimoluna and his companions allegedly conspired to illegally reveal the contents of confidential bank records at nag-file din si Inday Sara ng case, yung kanyang husband sa Anti-Money Laundering Council, dun sa mga yawa, katulad nila De Lima, Luistro, mga ngiwi, yung mga NPA-aligned na mga maletas kongresistas. So, ang take ng mga hayop na yan, kasi kaya nag-file ng case kasi na-booking. Julul. Di ba? Julul. Bakit hindi mag-file ng case? Ang sistema, kayo lang ang magpa-file ng case. Kayo lang ang maninira. Doon nyo nga patutunayan eh. Alright? Doon nyo patutunayan. Teka, na natin yung boses pala. Hindi pala ako nag-iisa ngayon. Ang aking alin dog. Okay. Doon nyo patutunayan ng mga addictus benedictus na kaalyado ng bangag, government o mga maletas kongresistas, yung nagbigay ng mga fabricated documents, or fake documents, fake numbers. Doon nyo ipapakita. Akala ko ba abogaga, De Lima. Okay, ano ba sabi ni De Limang Jolol dyan? Hanapin ko nga para masagot natin yung mahilig chumup-chup ng Joto. Dali lang. Alrighty. Okay, go. Okay. Ang sabi dyan, okay, ang sabi ng mga Jolol, kaya nga daw ayan, ate. Ang sabi ni De Lima, kung iniisip nila masisindak nila tayo o titigil tayo sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan sa mabibigat at legasyon laban kay Vice President Sara, imposibleng mangyari. Hindi kasi nisindak. Sinasampal ka lang ng Joto. Sinasampal ka lang ng kaso, alright? Kung abogaga ka, may karapatan, dapat alam mo yan. Well, hindi ka naman talaga abogada, De Lima. Abogaga ka ng mga Joto. 'Di ba? Kaya ka nga nag-resort sa pag-aagaw ng ng Joto sa asawa ni Dayan. Wala kang kredibilidad, De Lima. Alright? Napunta naman tayo sa Joto eh. Anyway, sabi niya dito, ibahin nila ako sa kanila, hindi ako takot humarap sa anumang kaso. Really? Bakit mo pipigilan ito? Bakit ka para sinasabi mo na ito ay takot lang ang mga Duterte sa ebidensya? Ang sabi mo, ibahin ako sa kanila. Ibang-iba ka naman talaga kasi di lima mga agaw ka ng boto.
Iba ka. Ikaw lang ang bukod tanging may hawak ng corona, frailties of a woman, kajotahan. Ano sabi niya, hindi ako takot tumarap sa buto, hindi sa kaso pala. Lalo na't paborito ko ang juto ni Dayan. Hindi, mali, mali, mali. Lalo na't wala naman tayong tinatago, okay? Tuloy-tuloy lang ang sabi niya, tuloy-tuloy lang ang pag-chop-chop ng juto. Hindi, mali, mali. Tuloy-tuloy lang ang pagpapatupad sa ating mandatong taong bayan. Okay, here we go. Mga palangga, okay? Dapat nga ang sasabihin nila, ito, ni mga matatakot sa juto, bring it on. Ihaharap ko yung singiwi, yung ngingiwi doon yung parang inapakan ng pison yung mukha, 'di ba? Yung baka kaliwang grupo na mga pangit talaga sila sa totoo lang. Diyos ko po, patawarin ako ng Diyos. Naging pintasera naman tong aga-aga Lunes na Lunes. Okay. So, mga kababayan, dapat nga, okay, bring it on. 'Di ba? Iharap nyo ang i-ready nyo ang inyong mga dokumento na binigay sa inyo na mga fabricated para iharap nyo sa korte. Doon with that magkabakbakan, 'di ba dapat hindi matakot si abogagang Juto na dili, "Ma'am, abogado ako." Doon, at least makita ng taong bayan na ayan, not only dito sa kajutahang namin, mini trial hearing diyan sa Maletas Congresistas, mas at least magkaroon ng later on makita ng hukumang ito, okay, ng Korte Suprema, Korte ng Pilipinas, na etong mga dokumentong inilabas namin na merong 6 billion, 3 billion, whatever billions number na sinasabi namin, ay makikita, mailalagay natin sa talaan ng mga batas na ang Sara Duterte ay ganito, ganire. Bakit ka natatakot? Kayo nakasuhan. Ako nga hindi natatakot, di ba nakubagado? Si Bangag nga, challenge ko since 2024 about the pulboronic video na authenticated, na inamin naman ng kapatid niya. 'Di ba? Anong ginawa sa akin? Pananakot, 24, 25, 26 na. Nakakasuhan daw ako, remember that? Kasi nilalabanan ko. Kayo, natatakot kayo? Di ilabas nyo yung ebidensya ninyo na sinasabi nyo na may 6 billion something si Inday Sara, which is na-explain na yan ng ating magaling na abogado na kaibigang Attorney Glenn Chong at marami pang iba na yung sinasabi nilang inflows and outflows. Okay? At yun nga, napag-alaman natin, based sa kampo nila Inday, na hindi yan, wala silang perang ganon. Ipaniluwanag na labas-pasok ng pera, hindi ibig sabihin, ang lumabas, nag-alert sa AMLAC, ibig sabihin ay pera na ni Inday Sara yon. Okay? Pakinggan yung explanation ni Atty. Glenn Chong at pinost natin yan. You know, mas maintindihan no, dahil accountant yon. At tayo ay basic lang ba? Juto lang tayo dito. juto lang ni Dilima. Okay, ngayon. Di ba? Anong kinatatakot niyo mga putang ina ninyo? Ano, Dilima? Gusto magpasalugsog ulit ng Juto? Alputerang ito. Kung akala ko ba abogado ka, di ka natatakot, edi harapin mo. Ganun lang naman yun. O kailangan pa, saan na ba si Dayan ngayon? Si Dayan ba nakalaya? Hindi ako updated sa kanya. Nakalaya ba si Dayan? Patawag mo nga si Dayan, pasalugsugan mo yung bilat ni Dilima at baka sakaling masiyahan naman. Baka masiyahan kasi malungkot ang buhay mo, Dilima. Alam mo, Dilima, ito lang yan eh. Okay? Alam mo, Manay, napakalungkot ng buhay mo. Number 1, pangit ka. Okay? Number 2, nang agaw ka ng asawa. Number 1. Okay? Number 3, nakulong ka dahil sa pagchup-chup mo ng juto. Okay? Number 4, ang mga kabarkada mo, mga pangit katulad mo, mga makakaliwang grupo, ngiwi, di ba? Number 5, wala kang dilig dahil nakakulong na yata nakakulong pa si Dayan, di ba? Nakakulong ba yan? Nakakulong. Napakalungkot ng buhay mo. Masyado kayong insecure sa amin, lalo na kay Inday Sara. Number 1, si Inday Sara, no makeup needed, maalindog. Angelic face. In and out, mabuting tao, hindi katulad ninyo. Na punong-puno kayo ng kapaitan, kapangitan. Kaya tignan mo, nagresulta kayo, mukha kayo mga maligno. 'Di ba? Ang mga itsura ninyo, parang isinumpa ni Satanas. You know what I mean? Nabutangin ng ito? Nako, talaga naman. Alam nga naman, 'di ba kayo lang yung gagawa ng kwentong sira-sira. 'Di ba si Trillanes, yung hayop na 'yan,
Yan, isa pang supot na yan, talawan. O, tignan mo yung mata mo talaga, smudlo, nami, ano yan, lagyan ng ano, yung mata mo gawing ano yan, masarap gawing bulalo. Kasi di ba teka, bulalo, teka lang, mali yata ako. Ano ba yon yung niluluto na yung mata, bilog na bilog, isda pala yon. Anyway, ay nako, ano, Johto na lang na favorite ni Diliba pag-usapan natin. I'm enjoying my life, darling. Okay? I'm in Solvan, California, and it's beautiful here. At least tipid-tipid lang ako, 'di ba? Nagbaon kami ng mga chuba-chuchu, 'di ba? O yeah, as folks, Hari, na-miss kita. Alam mo, nag-travel kami. I learned from Harry Roque. Gawin nyo to. Sobrang tipid. Dati kasi sobrang mayabang ako. Dati sobrang mayabang ako. Parang lahat ng restaurant gusto kong kainan, eh di siyempre expensive yan. Maiba muna ako ng konti. No? Nung nakasama ko sa travel si Harry Roque, the fact na Harry Roque is Harry Roque, di ba? Natutunan ko kay Spokes Harry na magbaon talaga kasi hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Nagluto kami ng spaghetti, Filipino spaghetti syempre dahil travel kami ng ilang days, di ba? Then mga baon-baon na ganyan, at least yun ang bibili na lang namin yung mga Danish pastries, chuchu, cappuccino, chuchu, mga ganon. Anyway, so yun ang natutunan ko kay Harry Roque. Na-miss ko ang aming travel galore. I'll see you in Europe soon, spokes, at ang aking mga palangga. Now, go na tayo. Yes, I'll talk about the tara-tara later. So ngayon, mga kababayan, so good job. Resbakan natin ang resbakan. Total, Manscarpio, abogado, si Inday, marami namang kaibigan na abogado. Di magkakasuhan na lang. Kasi yun ang gusto ni Bangag. Manggipit. Di ba? Tignan mo nga yung issue kay Mike Defensor na nag-fabricate sila ng crime, ng mga kaso-kaso laban sa asawa kay Julie, sa anak, kay pamilya ni Mike Defensor. Ang lagay ba kayo lang ang kayo ang nagpa-fabricate ng crime, then ng mga kaso, then kapag nag-rest back na sa inyo, ay ayaw nilang malaman yung katotohanan. Doon mo nga malalaman, 'di ba? Doon mo nga malalaman na kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Katulad sa ginagawa nga sa akin at sa iba pang mga kapalangga natin na mahilig sila magnakot-nakot, magkaso, di labanan. Ganun lang naman ang buhay, di ba? Itong mga bangag na ito, sobrang harap-harapan na ang panggagago, like ngayon. Okay? And I hope, ano mga issue doon? Teka, tingnan ko lang So I hope, pero kasi alam mo naman, it takes what? Kailan natin malalaman yung result na yan. Pero gusto ko malaman, gusto natin ma-reach natin, tama ba ma-reach? Ma-achieve ng pamilyang Duterte na maipakita sa hukuman sa tamang panahon, diyan sa proseso na yan, kung saan sila kumuha nitong mga numero na ginamit nilang optics, black propaganda, laban kay Vice President Sara. Dahil again, as early as before, actually, gusto na nila i-destroy si Inday Sara kasi wala silang maipanglaban na matinong presidentiable na mahal ng tao. Meron sila yung mga, yan si Lenny, si Manay, Diyos ko, isa pa yan, giyatay, palakad-lakad sa pilapil. Si Virus, umiikot na ganyan, yung bilat ni Virus, pasayaw-sayaw, pakis-pakis naman, di ba? Hindi bagay kay Virus. At yung mga sayaw-sayaw natin, Mamang Sorbitero, da-da-da-da-da. Di ba? Nahaliw ako doon. Pasayaw-sayaw na lang. Putangin to, pati sa pagsasayaw ninyo, baki-baki, pakis-pakis, mga linti. Di ba? Sayaw na lang, basic na lang. Nagmumukha pa kayo mga aruray, mga arikotoy, parang mga arikotoy, mga margosong bitter. Di ba, Princess Lee Chong? Mga yawa. Okay. Ang hilig sa, alam mo, kung pansinin mo, yung mga kalaban natin, mahilig talaga sila sa sa orgy. Mahilig talaga sila sa mga joto. Look at Bangag. Look at Zatanas. Mga itsura nila. Mukhang mga,
Mga hindi nadiligan pero tuyot dahil nga sirang-sira yung mga pagmumukha nila sa kanilang mga katarantaduhan na ginagawa kasi nagre-reflect sa iyo, sa atin. Alam niyo sa totoo 'yan, kapag mabuti kang tao, mabuti kang nilalang sa mundong ito, nagre-reflect talaga 'yan, okey? Sa iyong pagkatao, ang kabutihan, ang kagandahan, 'di ba? Beauty is not only physical, it comes from within. So, kahit na yung physically medyo konting pango yung ilong mo, ganyan ng konti, wag ka lang tumulad dun kay Michael Pacquiao nagmukhang Meksikano. Kahit mukhang pango ng konti ang jilong mo, pero you're beautiful inside out, right? Okay? Mga second-rate trying hard copycat, sabi ni Anna CH. Yes, oo, mga nget pa kasi kaya gaya-gaya sila, 'di ba? Hmm. So yun mga palangga, 'di ba? Kahit na hindi ka gaano ka medyo pango-pango ng konting ilong, pero mabuti kang tao. Totoo yun, beauty is not only physical, totoo yun. Hindi lahat pang-pisan, dami diyan maganda mukhang mga demonyo, 'di ba? Maganda itsura, mukhang demonyo kasi magnanakaw, kawatan, you know what I mean? Alam mo, in fairness, si Lisa Tanas, hindi naman ganyan kapangit yan dati, eh. 'Di ba? Hindi kapangit, medyo lang. Tapos nung nagnakaw ng pera ng bayan, hinakot ang pera niyo, nagmukhang demonyo. 'Di ba? Oh, tignan mo parang kamukha na sila ni De Lima, okey? Katulad na lang daw ng mga Team Alpot, mukhang pera. Exactly, tignan mo sila, mukhang aruon. Mukhang may aro, may alap-ap, ginatubuan ng mga butlig, kung ano-ano mga anik-anik, 'di ba? Pati kay Pay binubutlig na dahil sa karma. Tignan niyo nga tayo, oh, 'di ba? 50, sa letra ng G, 50, mukha lang 25. Anyway, totoo yun, 'di ba? Mukha lang 25. 'Di ba itsura nila? 'Di ba, 50 anyos mukha ng 100, mga Jotang Jenemes. Anyway, seriously speaking, darling, now, let's talk about this. Yung death threat binubuhay nila ni Matibag ng NBI. 'Di ba? Sabi ni Ana CH, si si Virus mukhang nagmamaltrato ng kasambahay. Yes, kasi salamat kaayo kaduroy. Kaayo ang bilat ko. 'Di ba gano'n si gano'n si Virus. Salamat kaayo kaduroy. Magandang umaga, Mr. Chair. Alpot-alpot. You have to be authentic like me. Like you guys. Hindi ka pwedeng mag-acting-acting yung second rate trying hard copycat nga Ana, 'di ba? You have to be organic. Like Inday, organic sa pakikipaglaban, organic yung alintog. Hindi yung nagpipipilit 'tong mga putang inang 'tong mga maletas kongresistas ang pinagtatanggol yung mga batang namatay, hindi mga bata, yung mga NPA namatay na may sa Negros 19, 'di ba? Nakita niyo yung pinagtatanggol, mga researchers daw ito, mga UP, ano daw, students, chuchu mga kababayan. Ulitin ko, kung ikaw ay matinong estudyante, UP, PUP, wherever, kahit saang eskwelahan, mga kababayan, bakit ka nasa bundok? 'Di ba? Anong nire-research mo sa bundok? Ano ka doon, nagpaitot-itot sa mga NPA ka? Nag-itot-itot din naman yan mga yan, sa totoo lang. Ay nako. Anyway, look at the NBI now. Okay? Ang sinasabi na, tinitingnan namin na itong ginawa ni Vice President Sara na pag-death threat kay Bangag, kay Marcos Jr. na nag-hire ng assassins para ipagurgur daw si Bangag, old story na yan. Unang-una, hindi death threat yan, na ipaliwanag na yan ng mga magagaling na abogado. At kahit hindi tayo magaling na abogado, kahit ako, meron akong pinagbilinan. Na oras na gurgurin ako ng mga kalaban, gurgurin nyo rin ang mga kipay nila at ang kanilang mga juto. Juto lang ang walang latay. Right? Sabi ni Director si Claire Esperet. Papunta tayo mamaya kay Claire Esperet. Alam mo naman, favorite mo yan, Derek. Claire Esperet, yan yung binubuhay nila. Tinitignan namin, pinanood namin ang 2 hours na press con. Ganyan, no, it's not, yeah, it's press con. Doon sa Zoom, remember that? Nandoon si Maui. Kami ni Maui nagtanong doon si Maui din ako. Kaya end up sa ganong ang tawag diyan, ganong mga sagot. Pero ganon pa man, mga kababayan, binubuhay nila kasi wala na silang maibato, hindi umupik si Madriaga,
ito hindi umepek ang kanilang 6 billion na panira kay Inday Sara dahil ang daming magagaling na accountant na nagpaliwanag. Kasi akala nila, mga palangga, na kapag naglabas sila ng statement na kasinungalingan, tayong mga nagsusuporta kay Inday Sara, gaganito tayo, "Ay hindi na ako supporter kay Sara kasi ganito, kasi ganyan, kasi da-da-da-da-da." So ngayon ang kanilang narrative ngayon, mga supporters ni Sara, ayan nagising na, mga ganyan, 'di ba? Ganyan yung kanilang narrative, okey? Kaya eto hindi umepekto si Madriaga, hindi umepekto si Piatos, lahat ng mga kaputahan nila, hindi umepekto itong 6 billion chuchu na 'to, balik sila sa death threat. Na sinasabi ni Inday na kapag pinatay ang sabi ni Inday 'di ba ang konteksto do'n, "Kapag pinatay ako, mayroon na akong inatasan ma'am, okay, na ipaghihiganti ako." 'Yun yung konteksto. Hindi naman sinabi ni Inday Sara, "Hindi nakaplano na ako ganyan, ganyan gugurgurin ko yung mga." Kahit ako 'di ba gano'n tayo mga naghahabilin tayo, okay. Tulad kayo naghahabilin kayo 'pag natsugi ako, yung mga kayamanan ko 'di ba mga gano'n, it's the same thing. 'Pag namatay ako ipaghiganti niyo ako sa mga demonyo. It's the same thing na kapag namatay ako si ganito, si ganyan, si gano'n, 'wag mo bibigyan ng mana. 'Di ba 'pag namatay ka, but you know, puwedeng magbago 'yan, mag-change ka ng mind, 'di ba? Puwede ka mag-change ng mind kasi hindi ka pala mamamatay, so later on you change your mind ta's nagbigay ka naman ng pera do'n sa taong ayaw mo. It's the same thing na sinabi ko, sinabi ni Inday at sinabi ko, may ganyan din ako bago pa 'yan si Inday ganyan si Inday na 'pag may pinatay siya ganito, ganyan, ganyan. Ako meron na akong ganyan, okey? Meron na akong ganyan na 'pag ginurgur ako ng kalaban, ubusin niyo, ubusin mo ang lahi ng mga putang inang 'yan. 'Di ba, ng kalaban. Eh, bakit ka papatayin nang wala kang kalaban-laban? Like ako, death threat galing kay Bangag, gumastos pa nag-fabricate, nag-ano pa sila, what you call it, ayos pa sila ng mga documents, you know, para makapagpadala ng mga assassins dito, may mga mercenaries sa mga putang inang 'yan. Only Maharlika 'yun, Maharlika lang ang kalaban nila. Nakalagay yan sa FBI, reported yan, ni-report ko yang putang inang death threat nila sa akin. How much more yung Vice President? Matagal na, 'di ba, na gustong patayin ni Bangag, ng Bangag administration si Inday Sara. Lalo na si Lisa Tanas, yang demonyong 'yan. Kung sila man ang magurgur, dapat, you know, yung tao ang gugurgur sa kanila through death penalty. Or sabi ko nga, balik tayo sa Stone Age. Kulang ang bilyon-bilyong bato para sa kanila, buhay nila. Diba sabi ko, buong lahat ng angkan ng mga yan dapat burahin sa lipunan sa kanilang what? Pagnanakaw. Now, punta na naman tayo sa BFF ko, Zaldi ko, shout out. Okay. Uy, nanonood daw si Sunny Walker. Hi, Sunny Walker. You take care there, darling. Ayan yung kaibigan ko si Sunny Walker ngayon nasa coffee shop. Ayan, si Mia Pochi nandiyan din. Ngayon, eto ganito ang mga eksena natin, mga kababayan. Death threat. Okay? Now, si Tara-Tara. Lahat sila palpak. Bangag, sabi ni Bangag, nahuli na si Zaldico. Balik tayo kay Zaldico na naman. Tapos ngayon pinaglalaruan nila yung words na hindi naman yan, yung nahuli is hindi naman ibig sabihin na aresto. Putang inang tong mga to, itong hayop na mahirap talaga magtanggol, 'di ba? Pagbayad ang pagkatao mo, Clarissa, Kulasa, Tara-Tara. Ha? Eclair Esperet. Okay, unang-una mag-aral ka ng proper pronunciation. 'Di ba? Mag-aral ka, bumalik ka sa school. Okay? Dahil napaka-bobo mo. Hindi mo naman kailangan maging perfect ba? Perfect. Pero yung simpleng salitang spirit, okay? Hindi mo mabigas in English ng spirit, spirit. Spirit, ang alpot. 'Di ba? Bumalik ka dahil nuknukan ka ng kasinungalingan. Harap-harapan ng kasinungalingan mong hinayupak ka, 'di ba? Oh, magkano ilang maleta ba ang nabigay sa'yo? At harapan, nagmumukha ka ng tanga, hindi mo mukha ka talagang tanga. Ito talaga si Clarissa Castro mukhang tanga. Hindi mo tatanga-tanga talaga. Anong sabi niya dito? Okay, ang sabi dito ng Julolis. Alright, ito.
Kapag sinabi natin, 'di ba, parang akala mo laging nasa, panitikan ang hayop, eh, hindi naman marunong, 'di ba? Kapag sinabi natin na nahuli si Zaldico, it doesn't necessarily mean na it's an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. Puwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Hindi mali ang ulat ng Pangulo noong April 16. Harap-harapan, we talk about nahuli, wag mong ibahin ang kwento. Puwede nating sabihin na nahuli, napahinto. Ano siya, jeepney? Ano si Zaldico? Stop! Wait a minute. Ano ba yun? Yung may reel na gano'n, 'di ba? Stop, wait a minute, 'di ba? Napahinto, ano sa sasakyan? Eh, ang pinag-uusapan natin dito, Clarissa Castro Esperet, yung konsepto, okay? Yung anggulo na nahuli in legal term. 'Di ba? Dahil nasa gobyerno kayo, gobyernong bangag. Kung nasa kanto tayo na nagkukuwentuhan, "Uy, si ano, si Maring Saba napahinto kasi nabilaukan ng ano, ng buto." 'Di ba? Sa 'di ba? Iba 'yun kung nasa kanto tayo, "Hoy, alam mo ba mare, yung kumare nating si Saba, ang sabi niya, napahinto, nahuli ng asawa ni Dayan kasi nabilaukan ng buto." 'Di ba? So, hindi mo mas puwedeng sabihin yung nahuli doon is naaresto. Puwede mo naman sabihin, "Hoy, alam mo ba si Saba, 'di ba, habang tsumutsuk-tsuk, naaresto." Ayun, hindi mo puwedeng gamitin yung salitang naaresto, yung biglang nabilaukan si De Lima dahil tsumuptsup siya ng juto. 'Di ba, naaresto ako. 'Di ba? Kasi, my God, putang-ina na naman ito, Clarita. Clarita tara-tara, Clarissa tara-tara, ano na naman ito, grabe. So, 'di ba, paano mo gagamitin 'yan? Paano mo gagamitin 'yan? Teka muna, ang sabi ni De Lima, "Aw! Napaaresto ako." Kasi ang liit lang nung juto. Hindi sumabi, ayan, makabastusan na naman 'to, eh. Anyway, hindi daw puwedeng sabihin, okey, very general daw yung napahinto, 'di ba? Na-stop. Tanginan 'to, makaano lang, maka alangan naman, at kunyari nahuli si Saldico, "Saldico, napahinto ng pulis." 'Di ba, napahinto ng pulis, na-stop, oh my God. Well, mga kababayan, obvious na ang kaputahan ni Castro, right? Aga Chorling and Sunny Boy, 'di ba, mga fake news peddler talaga sila, kung makakalusot. Pero alam mo ang hirap kung ako ang ganyan. Kaya nga ako hindi ko kiniring ipagtanggol 'tong mga bangag na ito, eh. Hindi ko keri yung magbumukha ka ng tanga. Alam mo na sinusuportahan mo, adik, magnanakaw, ipipilit mo pa rin. 'Di ba? I had a chance na magkaroon ng mali-maleta, 'di ba, para ipagtanggol lang yung mga itim na esperet ng mga bangag. Pero as early as July, nagsalita na si Maharlika, hindi ko ininda ang inyong mga mura sa akin, 'di ba? Kaya ako ay napa-stop, napa-stop sa pagsuporta sa mga bangag. O hindi, ako ay napa-aresto, napa-aresto sa mga ano ng mga bangag. So, mga kababayan, ito isang kasinungalingan, isang kadyutahan. Kaya ngayon, wala na talaga silang maibato sa mga Duterte, wala silang maibato sa mga alindog natin, kasi hindi nila tayo kaya. And when you're happy, lalabas talaga yan. Kapag nasa totoo, maniwala kayo sa akin. Alam niyo ba, kwento ko ulit, lahat ng naapi sa akin, patay na. So, nasusunod na sila. Hindi, joke lang. Hindi. Lahat ng mga naang-api sa akin, kinarma na. Kaya huwag kayong mang-aapi, lalo na sa akin kasi kakarmahin talaga kayo. Ako naniniwala ako sa karma, totoo 'yun. Wala pa akong laban na hindi ko naipanalo sa buhay ko. Right? Kahit sa mga boys. Alam mo ng mga boys, andiyan lang naman 'yan sila, 'di ba? Alright, back in the day, oh yes, Joey Gregorio, bonjour! Alright, Duterte lang ang pinakamalakas, sabi ni Oshero Changs. Now ito, sabi ni Matibag, itong Matibag na ito,
nag-fabricate ng mga kwento laban sa mga defensor, laban sa atin, It's the same thing lahat. NBI, magpapalit-palit man daw sila. Okay? Magpapalit-palit man daw sila ng leadership. O no, ng evil ship, 'di ba? Evil ship diyan, pareho pa rin 'yan na tao nila Satanas at ni Bangag. Sabi ni Matibag, we treat yung threat na ginawa ng Vice President also as continuing threat. Dahil malinaw doon sinabi niya mayroon na siyang na-hire para gumawa ng paggurgur kung may nangyari. Wala siya sinabing nag-hire. Tiyan mo, tinitwist nila yung word. Na kahit balikan niyo, walang sinabi si Inday na nag-hire na ako. Iba yung nag-hire na may pagbinilinan ako. Ako, binilinan ko yung, basta may binilinan ako. Hinire ko ba siya? Ni isang piso wala akong binayad. Okay? Hindi mo kailangan magbayad sa taong nagmamahal sa'yo. Diba? Sweetheart, baka naman, diba? Parang si Delima, yung juto ni Bangag, diba? Jutulin. Para wala ng kaligayahan ng mga jutang Jenimes. Okay? Mga Bangag yan eh. Anyway, sabi ni Matibag, sa investigation kasi hindi pa natin nahanap at na-identify kung sino yung kanyang kinausap para sa pagsasagawa ng sinasabi nating krimen. Wala ito. Lahat ito, puro ka walang hiyaan, puro ka sinungalingan, bitter, hindi nila kayang talunin. Okay? Hindi nila kayang talunin ang taong nagsasabi ng katotohanan. Kaya ang ginagawa ni Bangag, now, dahil bagsak siya sa taong bayan. Nandun, sili Satanas, na mukhang ampalayang kuritot. Hanap nga tayo, para may comedy, sa comedy session. Okay, nasaan na ba yung hinayupak na yan? May nakita akong pangit. Oh my God. It's so swangit. Okay, itong hayop na ito. Oh, ayan, ito yung nagpatuslok siya ng formalin. Napatuslok ng formalin. Ayan, nagpatuslok ng formalin ang gaga, oh. 'Di ba? Nandoon sa Roa City. Kamuda sa kapis, mga kapis noon. Gitagaan na kamubugas, pulo ka kilo. Naghatag sa inyo 10 kilograms sa loob, sa buong, sa 500 katao. Okay? Nanghatag ng bugas na sa mga katigulangan, mga kaluluoy, mga kawawa natin. 'Di ba? Yan ay pangloloko na naman. Okay? After 10 kilograms, tatay, nanay, toto, nini, inday. Okay? Kling-kling, klong-klong, nong-nong, tanan-tanan kamuda. Okay? After binigyan kayo ng 10 kilograms na bugas, tas ginamit kayo sa picture, sa optics ni Satanas, asan na ba yung optics ng hayop na yon? Ginamit kayo. So, anong next attraction ninyo? Okay? Ito. Ayan, gumamit na naman sila, Bangag at Satanas, distribution ng bigas sa kapis. Ayan, yan yung, grabe ang editing ng mga putang ina, di ba? Edit kung edit. Pero mukha pa rin demonyo. Wala nang paglalagyan. Okay. 10 kilograms na bigas. Nabigay sa report nila 500 katao or 500 families. Ilang milyon ang Pilipino? Hindi yan ang kailangan ninyo. Then ginamit kayo sa optics. Baka nga may cut pa yung mga, kung sino man dyan, yung inatasan ni Bangag. 'Di ba? Hiwitan na lang tani sa mga kapiston. Damo, managapang hiwit sa kapis. Sige balabi. 'Di ba? So, 10 kilograms per person or per family. Then, ang sabi ng Bangag, ng administration ni Clarissa Taratara, walang spirit, ang hayop, ay, ang Pangulo po natin ay abalang-abala. 'Di ba? Ang abala-abala po sa kanyang trabaho. Nandoon po ngayon siya sa kapis, lumilipad-lipad. 'Di ba? Kasama ang First Lady na magnanakaw, First Lady na addictus. Sila po ay namimigay ng 10 kilong bigas. 'Di ba? Ganon-ganon kaputan, 10 kilong bigas. Yan pa ang gusto nyong larawan. Nabigyan kayo ng bigas hanggang after ng 10 kilos na bigas. 3 na nakadlaw nasa ingin nyo, 1 week, maglugaw-lugaw kayo ng sahog asin. Then after that, wala na. You need jobs. Trabaho. Livelihood program dapat ang idinala ni Bangag dyan. Dapat ang dinala ng hayop na Satanas dyan, kaalaman.
kung paano kayo maging self-sufficient sa inyong buhay. Sana nagdala sa dyan, copies, let's say for example, nasaan lugar yon? Kunyari, malapit sa mga dagat-dagat dyan na may isda-isda. Tinuruan kayo kung paano mag-deboning, binigyan kayo ng puhunan, zero interest, o bigay sa iyo ng gobyerno, di ba? Sa magkano na yung kilo ng bigas? Kung 20 pesos per kilo na bigas na bukbukin ang ginahatag sa inyo, di ba? Magkano lang yan? 200 pesos. 200 pesos. Nilagay lang sa magandang sako. Tapos yung mga bigas pala, may mga insekto na. 200 pesos. Kung binigyan kayo sana ng puhunan, ng kaalaman, 'di ba? Ang bigyan ng mga kaalaman, yung mga kabataan, yung mga working class o mga working age, yung mga lolo't lola, ang ibinigay dapat ni Bangag dyan sa ating mga elderly, pension. Okay? Na ayuda. Well, ayuda sa mga pension yung nasa batas naman yan, may pension yung mga elderly natin, pero 500 pesos lang yata yan. Tama ba? Hi Nelson, how are you palangga? Bonjour. From see you in Paris. Okay. Tell me mga kababayan, yung ating mga kawawang lolo't lola, may pension ba natatanggap sa barangay? Hindi ko kasi alam eh. Okay? Anyway, so yung mga elderly, yung ginagawa dapat ng mga maletas kongresistas na yan, imbis na mamulitika every minuto, habang yung mga hayop na yan, dapat sila ay nagbabalangkas ng mga batas ng ating mga elderly, lalo sa mga probinsya, mga kaluluoy, kawawa talaga yan. Bibigyan ng mga yung mga tinatawag na home for the aged. Okay? 'Di ba? Yung tinatawag nila na magkaroon ng mga home care para sa ating mga lolo't lola. Yan dapat ang binibigay ni Bangag. Hindi yung papakita, pabibitbitin niya pa yung mga matatanda, uugod-ugod na nga. Pabibitbitin ng, asan na ba yun? Pabibitbitin ng 10 kilong bigas. Di ba? Tapos yung mga kaputahan ni Satanas, o kunyari, yung mga optics na yan eh. Kunyari, concern, ang demonyo. Kunyari, concern sa bata na naka-wheelchair. Di ba? Oo, may 500 daw isang month. Saan pupulutin yung 500? Ang mga elderly natin, kung ako maging presidente ninyo, hindi ako nagbibiro, I hope gagawin ni Inday Sara. 'Di ba? I-urge ko ipupush ko sa Kongreso na ang ating mga elderly, patatayuan ng mga facility all over the Philippines. 'Di ba? Payback time natin sa ating mga elderly. Kaluluo, yung mga tigulang diyan, mga matatanda, nakita ko, nagbitbit ng mga walis, 'di ba? Mga kangkong na binibenta para lang makakain, kawawa sila. Diba? Kawawa tong ating mga kalangga. Tapos ngayon ginagamit ni Bangag, pabibitbitin ng, Nay, bitbitin mo yung 10 kilo, pipicturean ka namin, optics. Tapos sasabihin ni Clarissa, tara, spirit, mga kababayan, ang ating po Pangulo ay namahagi ng 10 kilong bigas. Pagkatapos po niyang suminghot, sabog na sabog po siya ngayon. Kaya ito ang optics namin. Si Satanas naman po, kadi-deliver lang ng pera sa kanyang mga offshore accounts. Kaya ito po ang aming optics ngayon. Kami ay nabigay ng 10 kilong bigas na bukbukin. Yan yung ginagawa ng Bangag administration. Mas kawawa yung AIDA na kinalat ni Bangag. Kaya mo, sila lang naman nagkakahawaan. Deserve nila yan, palangga. Deserve nila yan. A time to rest back. Sabi ni Charlene, months was quiet for the longest time. Nainis na rin sa kalaban, boom, time to rest back. Dapat naman talaga rest backan. Kung ako may capacity na ganun, rest backan ko lahat ng mga nanggigipit sa akin. Pero kung titignan ninyo, nung panahon ni PRRD, kinasuhan ba yung mga maiingay na mga pinklawan, dilawan na mga yan? Pinatahimik ba sila? Ginipit ba sila? Hindi. Si Diliman lang kasi umami naman sa chumup-chup siya ng buto. 'Di ba? At saka involved siya doon sa bilibid, 'di ba? Umami naman ng mga hayop na mga 'yun eh. Well, mga kababayan, only one life to live in this world. You have to enjoy life like me. But these Bangags, hindi sila makontento sa mga ninakaw nila. Nag-enjoy sila sa mga orgy nila. Nag-enjoy sila sa pulburo na pag nanakaw nila at the expense of you people. 'Di ba? Filipino people like you.
Kaluluoy talaga. Kawawa talaga kayo dito sa laban natin. Sabi ko nga, kung tutuusin, ano pa ba ang mga ninayaw-yaw ni Maharlika? Wala naman ako diyan. My home is here. 'Di ba? I can enjoy life. Kahit nagpabaon-baon lang kami ni Spokes, pabaon-baon lang, paluto-luto lang. Pero ito mga putang inang 'to, hindi pa sila satisfied sa billions of money na ninakaw nila. Pero maganda naman ang development ngayon kasi naglalaglagan ang mga hayop, 'di ba? Eto si Escudero, ayun, nililitis na siya diyan sa Sandigan Bayan at, ano 'yun, ah, yung whole departure order nila ni pangalan nito, ni Maynard Ngo. Alam mo si Maynard Ngo, sabihin ko nga sa inyo, 'yan nga marami 'yan, maraming alam 'yan. Maynard Ngo, okey, na-implicate naman yung pangalan niyan diyan sa flood control policy Chief Escudero. Ngayon, ang gagawin mo Maynard Ngo, ilabas mo yung mga video, yung CCTV. Nandiya-diyan yan sa'yo, nasa The Quark yan. Nakita mo mga pompyangan, tsuktsakan, yung mga orgihan, ilabas mo. Ilabas mo laban sa mga kalaban para makita namin dito, ano mo sa akin, i-send mo. 'Di ba? Pero yan ay mga magkakakampi sila. Gano'n sila mga kabayan, maglaglagan na Martin Tambalosos, I don't know, we don't know yet, okay? Kasi drama-drama lang. But one thing for sure, si Zaldico wala sa check. Wala sa check si Zaldico, 'di ba? Anong sabi ng mga hayop nitong who's that? Secretary of Injustice Vida, nag-post ng padasal-dasal pang hayop. Nagpadasal-dasal pa. Teka, nakita ko. Yun ang nakita ko kanina sa kay Spoke Sari Roque. Alright, okay. Ito mga kababayan, ang ginawa. Ang daming post ni, ayan oh. Justice Secretary Frederick Vida attends the Sunday Mass at the Church of Our Lady Victorious and the Infant Jesus of Prague in Czech Republic. Says, I always pray for everything that's good for our country. Ulul! Ayan no? Yan no? Ayan no? O, kita mo? Nagpadasal-dasal. Diba anong kaputahan yung optics na yan? Yes, Casey, thank you for your coffee treat. 'Di ba? Junket nga yan, kaya tama si Spoke Sari Roque, plain and simple, junket, lakwatsa la mierda, at the expense of people's money. Excuse me, thank you, Casey. Mga kababayan, 1,000,000% wala po si Zaldico sa Prague at hindi siya na-stop. Hindi siya na-aresto. Kaya naman, itong ginagawa ng mga hayop na 'to, junket, paglustay sa pera ng bayan, padasal-dasal pa ang putang ina. 'Di ba? Alam na alam ng taong bayan na pumunta kayo diyaan ng walang katuturan. May DFA tayo, meron tayong konsuladong hayop na 'yan, tapos nandiyan kayo na ganyan-ganyan. Nagpaano-ano ka, nagpapakalat ka ng kasinungalingan na dadamputin niyo si Zaldico at sinabi na ng expert from Prague na 'pag ginawa niyo 'yan, that is kidnapping. What do you expect mga darling? Sanay na sanay talaga mangidnap ang bangag administration. 'Di ba? Dahil inuna na lang kinidnap si Pangulong Duterte. Ako gusto rin kidnapin. 'Di ba? Ang sabi sa akin ng dating NBI Director Santiago, "Wag kang ano Marlica, pag puno na ang salop, dapat nang kalusin. Wag mo nga porket nasa Amerika ka, pupuntahan ka namin, ganyan-ganyan." Ganyan manakot sila, ang mga hayop na yan. Ipapadukot ka. Well, 'di ba? Kaya sa laban ng buhay, una-unahan lang. Pag nakita mo ang mga kalaban, nasa gilid-gilid, bago ka dusakin mo na. Right? Yan ang realidad. Kwento ko sana 'to, pero baka wala. Baka malaban ang kalaban ko ano yung style ko. Once upon a time. Once upon a time. Hindi na, wag na yun. Baka patay na yung kalaban ko. Ano yan, baka sabihin niyo, ang galing-galing ko, 'di ba? Wag na yun, masyado ng mayabang yun. Anyway, sa labanan ng buhay, mga palangga, kailangan smarte ka. Hindi po puwedeng tatanga-tanga ka. Napapatayin ka na, gugurgurin ka na, magpapakalungya-langya ka pa rin. You have to fight. Sabi ni Victoria, isa na lang bang Facebook page? No, 3 ang Facebook ko palangga. Ayan, oh. Oh, ayan.
Boljak TV ang ating YouTube. Mag-follow na kayo sa ating YouTube channel. Ayan, Boldiakan. Okay, ito, Boljak TV. Maharlika Travel and News. The reason why we have 3 Facebook accounts kasi ginugurgor tayo. Okay? Naka-shadow ban kasi yung ating Boljakan. Okay? Mga hayop yan eh. Shadow ban yan mga palangga. Dahil yung sili satanas, ang mga hayop na yan. Kaya nasa Maharlikan Travel and News tayo. Kaya, di ba, marami tayong buhay. Pag hindi tayo nakikita sa kabila, lipat naman tayo sa kabila. But you have to follow, Boljak. Okay, sa ating YouTube. Now what, tawat? Here we go. Oh, ano pa mga kadyotahan ang ginawa nila? Okay, wait. Si Diliman, nagchup-chup-chup-chup, ng joto-joto ni Dayan-Dayan, nasa harapan. Si Diliman, nagchup-chup-chup-chup, ng joto-joto ni Dayan-Dayan, siya ay nasa harapan. May isa kasaba na nagchup-chup ng joto. May isa kasaba na nagchup-chup ng joto. Teka, wait, tingnan natin to. Tingnan mo. DOJ, hindi inalis ang posibilidad na nakawala na sa otoridad ng Czech Republic si Zaldico. Nakita nyo? Yan yung mga headline nila. Hindi inalis ang posibilidad. Kaya nga fake news peddler si Marcos Jr. Fake na fake. Tapos ngayon, gusto tayong huntingin ng mga vloggers. Dapat nga, ngayon, by now, dapat si Bangag Jr. ay may kaso na nakakulong na dapat yan. Kung wala siyang immunity. Okay? By now, dapat nga, pag ang bitay parusa sa pagpapakalat ng fake news, dapat gorgor na talagang tuluyan na si Bangag. Alright? Dahil patuloy kayo, dahil hirapan sa buhay ninyo, ayan, kaya yung mga maletas kongresistas, imbis na ipagtanggol ang karapatan ninyo na pinagnanakawan ng mga bangag, mas pinagtatanggol ni Saba yung mga nagorgor sa Negros na mga rebelde na nag-aaklas sa gobyernong bangag. Well, pangkalahatan. Okay? Actually, hindi naman sila nag-aaklas sa gobyernong bangag eh. Sa gobyerno. Walang direksyon ng kanilang pag-aaklas. Kasi kung talagang ito si Dilima na kinakampihan niya, ito mga nag-aaklas at kung para talaga sila sa taong bayan, dapat ang pag-aklas nila laban sa mga adik at saka mga kawatan. Kaso ganyan lang sila, in preparation lang yung mga adik-adik na ay mga NPA na yan, 'di ba? Just in case na maging presidente na si Inday Sara, okay? A-active na naman yung mga yan tuluyan na gagawa naman sila ng kwento laban sa mga Duterte. Pero ngayon, okay, yung mga maletas kongresistas, yung nasa Committee in Justice, mga kababayan, ay kakampiyan ni Bangag. Okay? So yung mga NPN, kakampi din nila yan. Kakampi din actually ni Bangag yan. Yung mga rebelding bayaran, kakampi din nila yan. It just so happened, yung mga namatay na yan, alright? Yung mga namatay na Negros 90 na yan, syempre, ganun talaga ang mandato ng ating mga militar. Ito naman mga militar. Mali din eh. Okay? Dapat, bago sa nyo sanang tugisin yung ano na yan, tugisin ninyo yung mga rebelding mga kaliwa, dapat tinutugis nyo yung mga malalaking isda. Bago natugisin nyo mga NPA na yan, dapat ang tinutugis ninyo, alright, ang pinananagot ninyo, yung amo nyong adik. Yan ang unahin ninyo, bago yung mga rebelding komunista na yan. Kasi after that, pag natugis nyo yung mga magnanakaw, mga adik, mga botomesa, lahat, mga kidnapper, alam nyo na, di ba, nasa Malacanang. Yan dapat ang tinutugis, yung mga demonyo dyan na kawatan. Next in line na yang mga nasa bukid na yan. Kasi mas dangerous yung nasa Malacanang. Bakit? Kasi siguro dinanakaw nila pera ninyo eh. So mas dangerous sila. Diba? But chain of command. Bullshit. Bullshit yan. Okay? Kung gusto nyo ipagtanggol ang bayan ninyo, ang mga bangag, ang mga kidnapper, ang mga kawatan ang unahin ninyo. But okay pa rin, yung mga ganyan, yung mga pumapatay din ng mga inosente sa bukid, okay lang yan. Kasi yung mga yan, nag-extort yan. Mga extortion nila, kunyari revolutionary tax chuchu. Pero yan ay
pang-hold up, pang-extort, 'di ba? Ang ginagawa ng mga 'yan, kinukuha mga manok, itik, baboy, arikitik-kitik, 'di ba? Diyan sa bukid, alam niyo 'yan. Mga bigas inyong nakaimbak, yung mga inyong mga pagkain, kinukuha ng mga rebeldeng komunista na kinakampihan nila De Lima, nila Saba. So, pero barya lang 'yan. Okay, kung tutuusin, I mean, not barya, maliit lang 'yan sila so far. Ang pinakamalaki nandun, nandiyan sa Malacanang. 'Yan ang mga demonyo. Next attraction. What is next attraction, mga darling? Grabe ha. April 27 na pala tayo ngayon, mga hitad. Okay? Oh. 7,674 OFWs na nakauwi mula sa Middle East. O ngayon, sa kaguluhan na yan, bibigyan ba ni Bangag yan ng pangkabuhayan? Of course not. Bibigyan na lang barya-barya, pangkape, and that's it. So mamamatay kayo sa gutom. 8,000 yan. Almost 8,000 na umuwi sa OFW. Eh, yung mga matatanda sa Capiz, binigyan 500 lang sila. 500 lang katao binigyan ng 10 kilograms na bigas, nag-optics pa. Kayong mga OFW na umuwi na almost 8,000 dito, based dito sa bagong datos na ito from Middle East. Okay? Ano ang kabuhayan na meron kayo? Kasi alam ko, ano, halos lahat ng OFW, hindi man lahat, walang ipon. Kasi ang sweldo nyo, pag sweldo nyo ngayon, padala na kaagad sa inyong mga mahal sa buhay. Ni wala kayong ipon. Kaya pagdating nyo sa pagtanda ninyo, kawawa kayo. Kayong mga palangga na OFW, pwede ba? Mag-ipon kayo. Wag kayo. I mean, it's okay magpaaral ng kapatid, ng pamangkin. Ang dami ng istoryang ganyan. Pinaaral ang kapatid, pinaaral yung pamangkin, tapos pagtanda ninyo, yung pamangkin nyo, mga walang hiya. I mean, I'm not saying lahat. Ibig sabihin yung pinaaral ninyo, marami tayong nakikitang ganyan eh. You have to take care of yourself. OFW, kahit lahat ng Pilipino abroad. O kahit na wala ka sa abroad, kahit na sa Pilipinas ka. Kailangan ninyong protektahan ang sarili niyo, mag-impok kayo. Kasi totoo yun eh. Pag tinulungan mo na, kapag ikaw na nangangailangan, yung 5 piso, putang ina, magmamakaawa ka. Totoo yun. Bigay ka ng bigay ngayon, libo-libo, yung pamangkin mo, yung kapatid mo. Buti sana kung mayroon kang, kung ang kapatid mo, kung ang kapatid mo ay ako, na tinitreasure ko yung mga tumulong sa akin, kahit piso lang, 2 piso. Okay yun. Pero kung ang kapatid mo o pamangkin mo o tinulungan mo ay demonyo, pagdating ng panahon, pag tumanda ka, "Neneng, bigyan mo naman ako diyan palangga ng ano, pambili ng aking gamot para sa rayuma." Oh, 'di ba? Magmamakaawa ka, 'wag gano'n. Very Filipino 'yan. Bullshit na ugali natin 'yan. That's bullshit na ugali natin na inuubos natin lahat ng pera natin sa mga taong hindi naman nila deserve. Ang nagko-connect lang sa atin dugo, tama? Dugo lang. Pero pagdating ng panahon, yung dugo na 'yan, nawawala 'yan, lumalabnaw. Kapag personal interest na. Kaya kawawa tayong mga OFW, sa totoo lang kayo, tayo, 'di ba? Kayong mga nag-a-abroad. Ang daming ganyang istorya. Unahin niyo muna yung sarili ninyo. It's okay, you know? Ako nga working student ako, mga palangga eh. Yung inyong mga pamangkin na umaasa sa inyo, na estudyante na, unless na lang sa tingin niyo mabait talaga, you know? Kanya-kanya tayo eh. Pero turuan niyo silang magtrabaho. Kasi turuan niyo silang maghirap para they know the value of every peso. Like me, wala naman tumulong sa akin eh, tangina. Kailangan ko mag-ipon ng pera. Naku, second semester kailangan mag-enroll ako, chuchu-chuchu. Mahirap, maging mahirap, pero kapag natuto ang isang mahirap magpala at magpiko ng pera, then magiging bonggang-bongga siya. Totoo yun. Kasi pag binagbigyan niyo lahat, eto pag binagbigyan niyo lahat ng mga pamangkin, kapatid niyo, "Ay ate, may bagong cellphone. Uy ate, yung ka-classmate ko, yung sapatos niya ganito, ganyan-ganyan." Oo nga, yung sapatos ko dati lagi na lang tumatawa, "Ha, ha, ha, ha." Laging butas pag umuulan. Oh my God. But
kasamang aral na rin 'to. Ngayon, I'm just talking about the OFW na pinauwi na wala namang maasahan sa Bangag administration. Wala tayong maasahan sa Bangag administration dahil ninanakaw nila na ninanakaw ang salapi ng bayan, 'di ba? Kaya nga puro ngayon pamumulitika, puro krimen, 'di ba? Puro krimen na lang mga kababayan. Ano pa ba bang mga eksena ngayon? Oh. Freeze order sa mga ari-arian ni dating Speaker Romualdez inilabas na ni Remulla. Interesado lang yung mga yan sa nakaw na yaman ni Remulla. At sana nga talaga mag-ano na sila, magbardagulan na sila sa ngalan ng kalayaan sa mga kamay ng pagnanakaw, kamay ng mga kawatan, kamay ng mga adictus na Marcos Jr. Okay? Alright. Ito yung mga drama ng Bangag administration. Kahit may krisis sa enerhiya, gobyerno tuloy ang trabaho para makapaghatid ng serbisyo. Naniniwala ba kayo doon? Kahit, kahit mabigat ng pabigat sa enerhiya ang trabaho ng gobyerno ay hindi maaaring doon lang tumigil. Wala namang problema sa enerhiya eh. May old stock sila, di ba? Pinagkitaan ng kayo 3 billion a day. Remember the pasabog of Marcoleta, Senator Marcoleta. Right. Senator Bato. Okay, ano to? Bato tuloy pa rin sa pagtanggap ng monthly salary kahit hindi nagpapakita. What is your thought about this? Alam mo ako kay Senator Bato. Sabi ni Tintin, ng Hong Kong, naranasan ko rin tumatawa yung sapatos. So, lagi na lang lagi nang tumatawa yung sapatos ko. Tapos sinatahi ko ng agoha kasi laging baha sa atin. Anyway, mga kababayan, going back kay Senator Bato. Senator Bato, ganito, advisean kita. Okay? It's up to you. Okay? Unsolicited advice. Total, tinitira ka dyan sa sweldo na yan. May point din naman yung tumitira sa'yo. Okay? Ibigay mo sa tao yung pera. Yan, sweldo mong yan. Ibigay mo sa taong bayan. Ipakita mo, gamitin mo yung mga staff mo para good points yan sa'yo. Okay? Ito yung sweldo ni Senator Bato. Dinonate. Monthly, dinonate sa ganito, dinonate sa ganyan. Barya lang yan. Senator Bato, ibigay mo na yun sa tao para tigilan ka ng mga demonyo. Pogi points pa yan. How much is a 200 plus? Okay, 256. Sabihin mo pang 300,000 yun. Barya lang yan. Ibigay mo sa taong bayan, iligay mo sa mga eskolar, sa mga matatanda para makagkaroon ka ng optics. Di ba? Headline ka ngayon. Senator Bato, i-donate sa home for this, for that. I-donate sa mga, ang tawag doon, mga ulila, chuchu-chuchu. Yan ang gawin mo. Lead by example. Exactly. Kung ako ganyan, ganyan, matagal na yan. Bigay ko na yung pera. Putangin na pera lang yan. Wala nga akong pera, namimigay ako. Di ba? Bigay mo na yan para matapos na to. Right? Sabi ni Oma Mores, si Dilimaw naman, kahit nakakulong noon sa museo, exactly. Di ba? Habang chumuchup-chup. Pero kasi, kung ako lang to, kung ako lang naman to, kanya-kanya naman tayo. Kung ganyan na, inaano ako, wala ako, ganyan, hindi ako nagpapakita kasi baka kidnapin ako ng ICC, kidnapin ako ng mga bangag, ibigay ko na yan, small amount of money. Because siyempre, sabi nga ni Palangga, you have to lead by example. Di ba? Nagtatrabaho ka para sa bayan, hindi, bigay mo sa bayan. Ganun lang, tapos ang kwento. What else? Kasi hindi ka titigilan ng mga bangag na yan. Pero alam mo kasi, ang pagiging mabuting tao, ano yan eh, ang naniniwala ba kayo? Ang pagiging mabuting tao ay pinanganak ka pa lang, mabuting tao ka na. Naniniwala ba kayo dyan? Maraming ipinanganak na mga mabubuting tao. Along the way, nagiging demonyo lang sila. Nagiging masama lang sila dahil sa greediness. Pero kung mabuting tao ka talaga, by heart, by blood, innate yan. Yes, innate yan. Na tao ka. I think we're good people here. Kasi kahit wala tayong pera, namimigay tayo, no? Ako kahit walang pera, nangungutang pa. Utangan ka o mangungutang ka rin. Hindi, may ganyan ba kayong attitude? Ako may ganun ako eh. Utangan ako. Tangina, wala akong pera. Ako pa inutangan. Mangungutang din kaya ako. Mangungutang din ako kasi kawawa naman nangungutang sa akin. Alam mo yon? Yan, reasonable naman. Well, that's how life. Di ba? It's really up to you paano mo enjoy ang buhay mo.
Nasa kanya-kanya tayong laban sa buhay, kanya-kanya tayong pag-uugali, but at the end of the day, ang importante ang ugali mo ay para sa kabutihan. Tignan natin kung ano pa ito. Wala, oh. Puro ganyan na, puro inday-inday, da-da-da-da. Habang kayo ay binabagyo-bagyo din dyan sa Cagayan, ayun, oh, 10 billion na damage ng agriculture na itala sa Cagayan. Oh, wala namang ginagawa ang Bangag administration dyan. Puro na lang, what? Puro na lang optics. Okay. Oh, puro na lang kumpiyansa ang mga maletas kongresistas sa impeachment case ni Inday Sara, dada. Oh, puro ganyan. Sari-sari store owner na wala ng higit 81,000 sa GCash scam. Mga ganyan ang mga balita. Mag-ingat kayo. Okay? Mag-ingat kayo sa mga scam na GCash, sana sa mga alpot. Ba't ba tayo sa Pilipinas napupugaran tayo ng mga scammer, no? Ang dami. Minsan, nagpapanggap pa yan ng mga Mangka Duterte. 'Di ba 30? 30. Yan, kailangan mga kababayan, sabi ni Dance Inday, okay? Inday na raketera, pwede rin. Movie title is Isubo Mo Ang Saba. Isubo daw ang saba, mga kababayan. Sinubo na nga eh. Kaya isubo mo, nasubo na nga eh. Umamin na, darling. Sabi ni Ping ay dapat na wala na daw si Inday before Sona ni Bangag. So nagsabi niyan, malay mo siya mawala. Anyway, I'm enjoying my life here in Solvang. Mga kababayan, thank you so much. Isa lang naman ang dasal ko eh, makalaya kayo sa mga demonyo at magkaroon kayo ng trabaho, makabili kayo ng pagkain nyo at least 3 times a day. 'Di ba? Tapos magkaroon na kayo ng ipon o magkaroon kayo ng relaxation sa buhay. Yun yung wala tayo. Bago ako umalis, yun ang wala tayo sa atin sa Pilipinas. Ang mga nakakabakasyon lang, yung syempre may pera, yung mga, basta, yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, yung mga simpleng mga mamamayan, paano kayo magbakasyon palangga kahit man dyan punta kayo ng ibang probinsya, ni wala nga kayo pambiling bugas, 'di ba? Kawawa talaga kayo. 'Yun ang wish ko sa buong buhay ko, hindi ako nagbibiro, na sana, fifth few years from now, makita ko naman na ang Pilipinas ko ay Pilipinas kong mahal. Ang aking bayang tinubuan ay magkaroon naman ng maalwan na buhay ang ating bayan. But we need someone na talagang may will, 'di ba, to change the system. Kaya Inday Sara, kapag ikaw ay naging presidente, get me. Get me, Day, as Secretary of Gurgur. Then with that, I can gurgur everyone na magnanakaw. Babush!